before ka maging content creator, ano yung work mo? Like yung right before ako maging content creator, unemployed ako. Pero before ako maging unemployed, staff ako ng Cornerstone. Actually, yun yung CV ko. Wow! A few months ako after I got hired, binigyan ako ng list ng mga artists na, interviewin mo yan, gagawa tayo ng content with them. Si Gil Cuerva. Tapos sabi, i-interview mo si Gil Cuerva, gumawa ka ng mga questions. Tapos parang, mamimit kasi. Tapos bigla ako natanggal. Grabe naman. Natanggal ako. Hindi, bigla na ganun nag-pandemic noon. Tapos, yan, hindi natuloy. Tapos, sinabi ko sa kanya, Gil, alam mo ba, before ako matanggal sa Cornerstone, dapat i-interviewin kita. Tsaka si Roxy Smith. Silang dalawa. I was supposed to interview the two of them for a content for Cornerstone. So, yun. So medyo papunta ka na rin pala talaga kasi you wanted to do this and in content creation and you were in artist management dati. So I think this is the right step for you. Mahirap, alam mo yun, mahirap pang you're working behind the scenes but deep down, gusto ko rin umarte. Pero hindi ko sinasabi kasi nga parang childhood dream na siya eh. Nung nagtatrabaho na ako sa Cornerstone, I was seeing myself as an adult na nagtatrabaho ng totoong trabaho. Kasi hindi totoong trabaho yung pag-artist na. Charot. Sabi ko lang, okay, ganito na ako. Nasa social media manager ako ng Cornerstone. Tapos, idadirect ko mo siya, Gil, gawin mo yan. Tapos ito yung mga content natin. Pero deep down parang, sana ako yung, sa akin nakatutok yung camera. Tapos pumunta ako sa CR, iiyak ako. Charot! Drama queen na pala Tsaka gumawa ng drama. Yun lang. So, ano yung ano? Pero did you ever thought that doing it on social media would help you Revive that dream? Yes. No. Kasi nung nag-start ako mag-TikTok, parang 36 lang yung followers ko. Hindi ko pag-gets yung virality, na pagka pinost mo siya, may chance yan na makita ng iba. So isip ko, since I only had 36 followers, pag pinost ko yan, yung 36 lang yung makakanood. Tapos, one thing led to another, palaki siya ng palaki, ganun parang, okay. How about you? Tonya, what were you doing before content creation? Sorry. Ako naman nag-work ako sa government. And then, communications officer ako noon. And then, nag-work din ako sa isang school institution, private institution. So, naging career advisor naman ako. Bago ako mag-focus dito sa industry. Nung time kasi na yon, content creator na ako. Ang hirap lang din balansehin kasi may trabaho ako, then kailangan kong tutukan yung pagko-content ko. Ang hirap nun na, pwede sana maging manananggal na lang. Pinagkarihin ko na lang, di ba? Hatiin ko na lang yung ano ko. Pero People don't understand the time it takes to be a content creator. yes, oo, kasi hindi mo siya pwedeng pabayaan eh. Hindi mo pwedeng, ganun kasi ako parang minsan nasa-stress ako na, oh my God, hindi pwede ito. Wala akong na-post today. Kailangan may i-post ako, may upload ako today. Bababa yung following ko. May ano ka, May ganun ako. baka hindi na ako relevant bukas. Oo, hindi na ako relevant. Minsan sobrang viral ng video mo today, but the following day, it could mean nothing talaga. So trying to be relevant and active on social media. Yes, oo. May tanong naman ako sa inyo, bilang kayo yung matagal na sa industry. Ano yung parang something na hindi talaga magets ng someone who is not in this industry na parang kung alam nyo lang, yung parang struggles na parang kasi actually talaga, someone na mahilig sa mga artista, ang tingin ko talaga sa mga artista, glamorous life. Yeah. Siyempre, nung nag-start na ako mag-taping, ang hirap nito Nakita ko to sa video ni Sir Jeff. If you guys know, Sir Jeff does our workshops. He says na ang hindi alam ng tao, sobrang mahal maging artista. Yung investment mo sa sarili mo. Kasi lalo naman you're starting, if you want to look a certain way, you need to pay for that look. If you want to be an artista perceived in some way, you need to look the part. So you need to pay in order for you to look that part. And hindi mura yung mga bagay na yun. Hindi siya, kasi iniisip ng mga tao pag artista ka, ito na yung key ko para kumita, para yumaman. Hindi, kailangan may pera ka na bago ka pa pumasok sa pag-aartista. Kasi yung styling mo, babayaran mo. Yung makeup mo, babayaran mo. For you to keep up with that lifestyle that you're portraying, you need to spend so much money. And that's just to get your foot in the door. Totoo. Yeah. Yun siguro. That's one thing that people don't really realize. Just all they see is the result eh. Na parang, ito siya, artista siya, ganito, it's so glamorous, ganyan. But
all the work that it took to look that way takes so much money. Kayo. Ako, I want people to know that what we're doing is a tough job. Kumbaga, hindi siya madali. Hindi madaling maging artista because it has a lot of factors and one of those is that hindi lang maganda at gwapo ang pag-aartista. Kailangan meron kang talento, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. And the thickest skin. Correct. And kailangan buong-buo yung loob mo. Because pag pumasok ka dito, kagaya nga ng mga napag-uusapan namin whenever, nag-wait kami, like, may mga co-artists na it takes a lot to be in our position. And sa dami-rami ng artista, apaka-konti lang ng trabaho. So, kailangan mo talagang mangibabaw sa dami nyo, paano ka magkakatrabaho. Kaya, ang pag-aartista, it takes talent, of course, yung physicality, your character, and also luck. I believe na nandyan din yung luck. Kailangan din talaga siya. Kasi kahit na meron ka nung talento, meron kang muka, sa dami nyo, paano ka aangat? Hindi lang naman ikaw yung maganda dyan eh. Hindi lang naman ikaw yung marunong kumanta, umarte. Paano ka aangat sa kanila? So it's really hard to be in the show business industry where everyone is so competitive and talented. Yun siya. So yun yung gusto kong malaman din ng iba na wag nyo lang, artista lang sila. Hindi. Artista rin kami or artista kami. Kagaya nyo, kung engineer kayo, nurse kayo, artista kami. Walang Professional lang. style. Professional kami. Yun siya. Vince. Ako naman, siguro, dati akala ko kapag naging artista ka, sikat ka agad. Pag lumabas ka sa TV, sikat Pag lumabas ka sa TV, sikat ka agad. And siguro nung na-experience ko pa dun sa first show natin, na successful yung Love Is, parang sabi ko, okay, pag gumawa ka pala ng isang project, okay, dadagdag followers mo, ganyan, nakikilala ka pa unti-unti, ganyan. Pero, na-realize ko na kailangan, para ma-achieve yung, kasi ako, ang pangarap ko talaga is to be one of the greats ng GMA. And, parang dun ko na-realize na kailangan mo ng one perfect show, one perfect role Correct. para ma-achieve yun. The luck that goes into it. Di ba? Na ang laking factor ng swerte. And luckily, like, syempre, na-experience ko yung first show natin, na-experience ko yung PBB, na parang doon ko na-realize na kailangan mo maging patient pagdating sa trabaho natin. Na parang, isa pa yun na hindi ko naman alam dati na pag-artista ka, kailangan mo i-maintain yung social media mo. Ganyan. Yeah. Na parang Dami kailangan, talaga. basis na yung social media ngayon para makakuha ka ng show. Dati, akala ko, basta galingan mo lang umarte. May trabaho ka. May trabaho ka. Galingan mo lang. Pero, di ba yung iba, sikat, banu namang umarte, ganun. Pero may show sila, kasi sikat sila eh. Na parang isa yun sa mga hindi ko in-expect na ganun pala yung business.